Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, hindi, kayo hindi naman ko alam yata kasi- may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Yung mga hindi kaalyado ko alam nyo kung yung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So, don't Let's ask start ng vote. kasi. Let's ask You're ng vote. putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, bakit mo sa akin ipapaturo You can sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way But without you don't have insulting to people. start. Oh, You don't have to excuse start. me. Okay po. Excuse me. Ano You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro ang dapat si na Mike natin Defensor tanong si din Mike na- Defensor. No, we already asked Mike Defensor. Lord sa SMNI, si Franco and Jade doon nasa studio. Magandang hapon po sa inyo dyan. Yes, Kong, nandito po tayo ngayon. Ano po ang nangyayari dito ngayon at ano po ang sinusuportahan natin? Well, kanina nga, nakita natin yung grupo, pinapangunahan ni Atty. GB Bondo. Ino-organize na nila at ang dami natin mga tao nandito, plus yung mga kaibigan natin sa media. Palagay ko, itong oras na ito, magdadagsa at siguro mga 3, magdadami na. Noong una, alam mo, Boss Dada, panawagan, accountability, transparency, justice. Pero para sa akin, makatapos yung saldi ko, malinaw eh. Talagang dapat panagot ang presidente. Kailangan ipaliwanag niya, siya ang accountable. Nung una nito, ang sinasabi ko madalas sa interview, na imbestigahan nila si Speaker Martin, imbestigahan nila si Saldico, maging yung mga tao ni Saldico para makita saan napupunta yung pera. Eh ngayon si Saldico lang nagsalita eh. So medyo, Boss Dada, ibang usapan to. Malinaw sa akin ang isyong to, ang Pangulong Presidente Marcos, Bongbong Marcos, ang kailangan siya magpaliwanag dahil itong problemang to, mukhang siya ang mastermind. Pero, Kong, sinasabi po nila na kasama daw kayo sa listahan ng mga destabilizers ng gobyerno. Tapos nananawagan po kayo ng pagbibitiw ng mga nasa gobyerno. Ano pong masasabi nyo doon? Una, Boss Dada, kahit anong tingnan na lahat ng interview ko, hindi ako nananawagan ng resignation. Ang panawagan ko, imbestigahan nila ng tama. Huwag nilang gawin yung script nila ayon sa kagustuhan nila kung sino lang dapat ang makulong, kung sino lang dapat ang kasuhan. Ngayon, ang panawagan ko talaga, mag-resign ng Pangulo. Matapos ituro ni Saldico na siya talaga ang kumukuha ng pera. Dahil alam mo, Boss Dada, yung issue na to, nagsimula ako na involved dahil kay Sergeant Cotesa. Si Sergeant Cotesa nung una, sinasabi niya, nagdi-deliver kami ng pera, mali-maleta, kay Speaker Martin. Eh ngayon, sinasabi ni Saldico, pati kay Presidente, siya nagpapadeliver. Nung ibig sabihin nito, hindi ba si Saldico tao nila, chairman ng operations nila, sila yung magkakasama, sila yung sindikato sa nangyaring nakawan sa pondo ng gobyerno. Yun nga, pagdating naman doon kay Orly Gutesa, ang sinasabi nila, si Saldico daw, hindi dapat paniwalaan dahil hindi under oath. Pero si Orly Gutesa is under oath pero parang hindi pa rin nila pinapakinggan. Kasi nga, Boss Dada, gumagawa sila ng script ng sarili nila. Hindi nila talaga inaayos kung ano talaga yung dapat investigasyon at kung anong kailangan gawin na pagtuunan para makuha yung totoong problema at kung sino talaga ang mga involved dito sa nakawan. Si Gutesa, wala namang interes, hindi naman kasama sa kumuha ng pera, hindi contractor, hindi DPWH. Nung magsalita, tinitira nila. Imbis na hanapin lang yung 90 pagkasama ni Orly Gutesa doon sa pagdi-deliver ng pera. Imbis na tingnan nila o patawag nila si Saldico o si Speaker Martin para pag-usapan talaga ano ba yung sinasabi ni Gutesa. Ngayon nagsalita ni Saldico, hindi na naman daw totoo. Kasi yung script nila, si Alcantara ang mastermind. Yung district engineer ng Bulacan, siya ang utak at doon lang sa Bulacan na nangyaring flood control problem. Paano yung Cebu?
Paano yung Bicol? Paano yung ibang lugar? Lahat ng problema sa flood control, DPWH, DOH, DSWD, lahat yan sinausawan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At kasama nila dyan, si Saldico at si Speaker Martin Romualdez. Kung isa pang tanong, lumalabas na parang pinaiikot nila na ito daw si Zaldico, pakawala ng mga Duterte. Ano masasabi mo naman dyan? Paano? Si Saldico, yan nga si Saldi, kaibigan ko si Saldi kaibigan ko Speaker Martin. Si BBM, tinulungan ko ng eleksyon kasama si Inday Sara, yung unit team. Wala akong magagawa at matatapos ang pagkikipagkaibigan namin kung sila nagnanakaw sa gobyerno at nilalapastangan ng taong bayan. Si Saldico, matagal na bossing yan. Chairman ng Appropriations, siya gumagawa ng budget. Sino kasama niya? Si Speaker Martin Romualdez. Noong una, yun lang din ang sinasabi ko. Ngayon, malinaw Nagdi-deliver ng pera, 25 billion kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi totoo. Hintayin pa nila. Maraming pang sasabihin si Saldico. Alam mo kung ba't alam ko maraming pang sasabihin si Saldico? Dahil yan, nung magsalita si Gotesa, maraming ikinuwento na hindi niya na sinama sa salaysay niya. Na alam ni Saldico, itong perang to at ano yung nakawalan nangyari. Sa tingin niyo po ba, aatin pa po si Orly Gutesa sa Senate inquiry? Alam mo, Boss Dada, yan ang aking panawagin Nung nagsalita si Saldico nung unang confession, akala ko papakawalan si Gutesa. To be honest, Boss Dada, hindi na siya protected. Siya ay illegally detained. Siya ay kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, ang nangyari po ngayon, ang katotohanan, pinabaliktad na nila si Sergeant Gotesa. Kaya ako nakikiusap, pakawalan nyo ng tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Gotesa. Huwag na nilang gipitin dahil yung tao naman, sincero ang paniniwala at pagtulong sa bansa. Wala pong kinuwang pera yan, walang interest po yan. Yan ang pinaka hindi involved. Buti nga si Saldico. Bilyon-bilyon yung pera. Yung mga kontraktor, nakita nyo yung mga kotse, yung mga pagmamayari nila, grabe, bilyonan. Itong taong to, nakita lang naman niya, binaha sila Nasabi niya, ito pala yung dinideliver namin pera. Hindi, Boss Dada, yun ang aking apila. Kung sino man may hawak sa kanya, please, pakawalan niyo, wala namang alam yung tao. Yung statement ng ating mahal na Pangulo patungkol dito sa mga akusasyon ni Zaldico, sinasabi niya na makikita naman daw sa lifestyle ni Zaldico na siya mag-isa ang gumawa nitong karumal-dumal na krimen na to sa bayan. Naniniwala po ba kayo ron? 3 taon, chairman ng appropriations. Di ba dapat alam mo yun dahil budget chairman mo siya Nakikita mo yung takbo ng pondo, di ba? Dahil ikaw yung nagsasabit ng pondo. Tapos yung nga, sinasabi sa Saldico, nagpasok sa bicameral committee, nagkaroon ng insertion. Sabi lang, bakit kailangan insert? Pondo naman ng presidente yun. Kasi pagka bicam, hindi na pinapakalaman ng mga congressman tsaka senador. Doon lang ang singitan yun sa maliit na komite. 3 taon pinabayaan nyo, tapos ngayon sasabihin nyo, kalaban nyo, magdanakaw. Mukhang walang maniniwala dyan. Para bang Boss Dada sindikato kayo, akyat bahay, 5 kayo, nakaw kayo ng nakaw. Nung nagtapat na yun, sasabihin nyo, hindi, siya lang ang magnanakaw. Grupo ho kayo, tagal nyo magkakasama. Alam ko, masyadong maraming appointments at busy si Kong. Manawagan po tayo sa mga kababayan natin na hindi pa nagdidesisyon na punta rito. Bakit kailangan magpunta sila rito ngayon? Sa ating po mga kababayan, alam nyo, madalas sinasabi nila na bakit ganyan ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar pag konting issue ng korupsyon lumalabas. Alam ko may pagtitimpi ang Pilipino, pero sa ngayon, hindi na po tayo dapat magtimpi. Grabe na po ang nangyayari. Yung pong perang nawawala, dapat edukasyon ng inyong anak. Yung perang nawawala, dapat yung na-hospital po tayo nababayaran. Marami nagkakasakit, hindi mabayaran. PhilHealth, wala kang pondo. Ito pong perang nawawala, dapat hindi po tayo nababaha. Yung flood control, ang ibig pong sabihin yan, pondo para ayusin ang pagbabaha. Hindi ho yan pagdidredging lang at paglilinis. Pero patuloy nakita natin yung nagbabaha. Kaya sa ating mga kababayan, naniniwala po ako na nasa puso nyo at isip nyo yung mga pangyayaring to. Samahan nyo po kami dito, magpakita po tayo dahil dapat pong itigil na po to. Tama na, sobra na. Wakasan na po natin itong nangyari sa ating bansa. At syempre huwag nyo kalimutan, panoorin si Boss Dada. Parati yung pinapanood ng asawa ko yan. Sa ating po mga kasama sa SMNI, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Kong. At ayun nga po, magpapatuloy po ang ating special coverage dito sa